Supplements po sa ating is not the new normal. I-strengthen po natin yung communication related po sa agricultural, logistic, ICT, construction, these are the identities of the normal. So kung wala po kayo sa mga supplements, we should one of us would consider seeking FEF or reconsider the this is the obligation, the key player in the system can provide. So, syempre po sa inyo, alam niyo po na we already started industrial parks, which can house each of the park about 100 companies in the manner so much to provide supply must be natin or ng skills set ng mayayari. Parents can set their own policies, certificates, and convenis accordingly pamilya ng kanilang pamilya, no? So that we can provide the appropriate skills na meron ng industry at the same time test that can help them get on track to work and help each other work these industries, no? So yun po. Tunay nga pong Next ang slide po. katapatan ng ating Diyos ay tunay at Investors dakila. should continue providing Patuloy scholarship natin siyang grants, purihin especially at for related awitan sapagkat qualifications siya that ay are in demand or napakabuti required sa during bawat and isa sa atin. post-pandemic, and for those workers who Salamat have po been Ma'am displaced Joanne from sa employment magandang awitin na iyong available inawit jobs para both sa amin. locally and Atin overseas. naman pong So yun pakinggan po, ang marami pambungad na pong scholarship panalangin grants ang na TESDA pamumunuan ni at Ginang Marinel C. Mansinon kung na natapos na po ang susundan ng ating worship song na high school pinamagatang students sa kanilang Pusong TPL Dalisay 2021 to na furthermore awitin pa din po their ni studies Ginang po. Joanne At the A. age school Sajari. lang, kung gusto pa nilang i-hone yung kanilang skills, ay pwede po namin tulungan siya sa mga Isang programa maganda po at namin. maka-Diyos Marami na pong umaga po scholarship na sa ating dumaan, lahat. both for CHED, both Ang for lahat po TESDA, ay both for inaanyayahan ko FEF, para na po ang bahagyang ating iupo pong po natin ang ating mga estudyante. ulo. Sapagkat ang Tanda ng mga paggalang students po natin, natin sa ating poong lumikha. at the end of the day, Panginoon, isang magandang masasabi natin itong mga umaga po ang estudyante aming natin, pagbati sa iyong tayong mga napakadakilang ahensya ng pangalan. gobyerno na may kinalaman sa Pinupuri edukasyon, ka po namin, Ama, at sektor, dinadakila edukasyon, sa mga tayo po oras yung na ito. nagpo-produce sa mga Salamat estudyante. po We sa help umagang them ito, to become sa workers. pagkakataon na ibinigay mo po sa amin na makapakinig at makapagpahayag ng iyong salita. Ang dole po, ang sinasabi Dalangin natin ko po, dole, Ama, sa umagang ito, tayo po yung nagabayan mo nagsusupply ng po mga ang produce. lahat So at ng the end of taong the day, we have mangunguna to sa mga consider gawain yung mga ito. programas natin, mga Pagkaloob mo po programs and sa kanila projects ang ng matalinong bawat kaisipan ahensya ng gobyerno upang should sa be gayon, Ama, maipahayag responsive to the namin ang needs iyong of the salita supply, no? nang At naaayon ang sa iyong supply po kagustuhan. natin ay manggagaling sa mga Ama, industriya. Specifically, maraming ang salamat nauna, po sa which buhay is na patuloy mo pong which ipinatatamasa have sa bawat the isa sa most amin. number of Alam ko industrial po at parks, batid po no? ng aking puso. And next, Hindi man po bottom namin po, bigkasin sa TESDA iyong need to harapan ngayon strengthen ang its aming mga flexible training suliranin. mechanism to be able to Nababatid mo address na the po at skills nalalaman ang needs lahat more na ito. efficiently and Kaya't effectively hinihiling ko po, provided that Ama, na ikaw po minimum ang health magbigay daan standards are upang met. masumpungan And po this should namin be ang solusyon at magbigay ng kagaanan sa development of lahat learning ng aming materials and pinagdadaanan sa capacitating oras na trainers ito. to the new system. Ama, So currently tanging po, pangalan yung mo lamang ating ang pong aming mga training dinadakila sa lahat ng oras. regulation po, Alam yung ko mga na training kapag ikaw programs ang po nanguna na, sa lahat ng na kung gawain, saan meron po wala tayong mga pong imposible. schools Walang nagparehistro imposible ng ang about hindi po 100 pwedeng mangyari, plus schools sapagkat dito po ikaw sa ang TESDA aming Laguna Diyos, na ang amang nagpa-provide po ng mga TESDA pinakamakapangyarihan sa programs, lahat,
are into sa lahat ng oras adopting at pagkakataon. alternative Muli po, Ama, textbooks or inihingi po training namin sa iyo ng tulong at awa para ang lang tugunan lahat ito, ng aming no? So, pagdadaanan, meron pong hindi face-to-face lamang at po meron ngayon, din pong kundi sa mga online susunod pang programs araw. kasi hindi po lahat Ikaw na pwede po ang natin yumakap gawin at pagbigay face-to-face. sa amin ng iyong Okay? pagmamahal, So, sapagkat alam ko, currently, ito po yung ikaw lamang ang ginagawa aming ng amang pinakamakapangyarihan TVIs natin at ngayon. nag-iisa, So, blended nagtataglay program po. ng isang pusong So, dalisay. on Muli po, Ama, isang MSMEs, magandang umaga clear at policy ang of lahat po ng assistance aming should be panalangin provided to the sa araw sector na in ito terms of ay skills training tinataas should be namin sa iyong formulated. kataas-taasang Dialogues with the pangalan, players o of Diyos amang MSMEs makapangyarihan should sa be lahat. accelerated to Amen. determine the necessary intervention. And this Amen. can be done at the national and local level to quickly respond to the needs of these. Sundalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Sundalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y pangaralan. Ang alay kong papuri sa'yo lamang, O Diyos. Sundalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, Essential skills nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y pangaralan. Ang alay kong papuri sa'yo lamang, O Diyos. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y pangaralan. Ang alay kong papuri sa'yo lamang, O Diyos. Ang alay kong papuri sa'yo lamang, O Diyos. Ang alay kong papuri sa'yo lamang, O Diyos. mga Tibet graduates natin, hindi naman yan hindi Maraming salamat po, Mama Nel, para sa ating panimulang panalangin, at kay Ma'am Joan po para sa awiting pusong dalisay. Yan po ang dapat taglayin ng bawat isa sa atin, ang magkaroon ng pusong dalisay, pusong tapat, at pusong mapagmahal.
Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito na ibabahagi sa atin ni Ginang Joanne A. Sajari. Next slide. Marami pong salamat. Ayan po. I-next po sa move sa next slide. Okay, on behalf of Francisco J. Reyes, who is our supervising PSDS, marami pong salamat sa inyo sa pag-imbita po sa TESDA. Do contact us at Region 4A, Laguna at TESDA.gov.ph, or you can browse or scan our website www.testa.gov.ph. Ang aming telepono po 049-543-6494. Good morning po. Yes, thank you so much po Ma'am Rizalina Gallejo sa ating mga kasama po sa kanilang mga tahanan. Open camera po and let's give our big thumbs up to this ma'am. Ayan, to Ma'am Rizalina Gallejo. Thumbs up po. Maraming salamat po for being with us today. Marami po kami nalaman, natutunan na opportunity, no? So hindi lang talaga siya knowledge, it's more about life skills na hinahatid sa atin ng TESDA partners po. Maraming salamat po ma'am. And this time po ma'am, still open camera po Ma'am Rizalina Gallejo. And also we would like to invite our school's division superintendent to please open your camera po for a photo opportunity together with the EPSES that we have here. Si Dr. Talambayan, si Sir Lambert, open camera po tayo. And then photo opportunity po para sa oras na ito together with Ma'am Rizalina Gallejo. Yan, smile po tayo at ihati niyo rin po ang aming pagbati at pasasalamat kay Sir Francis. Maraming salamat po. Smile po tayo for a while. Ito lamang po at magandang umaga sa atin. Smile. And of course, once again, big 2 thumbs up sa ating speaker. Maraming salamat po, Ma'am Joanne. God bless you. Maging bukas palad po tayo, lalo na kung tayo ay mayroon. Huwag nating ipag-ibig balikat lamang ang mga humihingi ng tulong, lalo na't alam natin na kaya naman natin siyang tulungan, sapagkat hindi habang panahon ay tayo ang mapalad. Ika nga nila, bilog ang mundo. Kung ngayon ay nasa kamay mo ang pagtulong, baka dumating ang panahon na ikaw naman ang hihingi ng tulong. Kaya kung nasa kamay natin ang kapangyarihan, huwag magdalawang isip na ito ay ibahagi. Isa pang mabuting kasabihan, mas mabuti na tayo ang tumulong kesa tayo ang tutulungan. Mas mabuti na tayo ang magbigay kesa tayo ang bibigyan. Kaya maging bukas palad tayo. Salamat po ulit, Ma'am Joanne. Matapos po nating mapakinggan ang Bible verse sa umagang ito, atin naman pong pakinggan ang pagbabahagi ni Ginang Dolores A. Failon ng kanyang sariling refleksyon. Magandang umaga po sa lahat. Wala na po tayong question with Ma'am Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Napakasimpleng kautusan po at mukhang napakadali ding gawin. Kagaya ng nakasaad sa ibang bahagi o pahina ng Bible na tungkol sa pagbibigay. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay gawin o magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik ka bukas. Bukas ko ibibigay. Pagbibigay. Maging mapagbigay. Pero kagaya ng madalas nating naririnig, madaling magbigay kung sobra. Kung mapera ka. Pero kung sapat at medyo kapos din, paano po? Naalala ko po nung bagong guro pa lang ako sa San Pablo Colleges. Siyempre po, bago kaya puro plano. Alam niyo na, pag bagong teachers. Dahil sa hirap ng buhay, pag nakatapos ka, gusto mong iahon ng pamilya mo. So, lahat po ng kinikita ko that time ay talagang mahalaga.
bawat sentimo, mahalaga rin. Sa SPC po tuwing katapusan ng taon, that time, kinakaltasan po kami tuwing December ng, ang tawag po namin doon, ikapo. Para po yun sa mga mahihirap, indigents, ganun. Feeling ko po that time, isa rin ako dun sa mahihirap. So, sabi ko po sa principal ko noon kay Ma'am Valbuena, Ma'am, why do I need to give the 10% of my salary? My salary is just enough for our needs. Kasi nga po nun, nag-i-start pa lang po rin kami na makabawi-bawi. So, naalala ko po yung sagot niya noon. There's no such thing as enough kay Lord, kay God. Pag binigyan niya tayo, laging may pasobra. Sabi po nung principal ko at that time, kung hindi man malaki, may konti. And then sabi po niya, kung ayaw mo ng 10%, pwede namang voluntary, just inform the accounting section kung magkano gusto mong i-share. Pero alam niyo po, nung naranasan kong mamigay sa mga bahay ampunan, pumunta sa St. Martin de Porres, Nazareth, Bahay Pag-ibig, Bilangguan, yung mga ospital po ng mga, yung talagang mahihirap, yung mga ward section ng mahihirap. Tapos yung pumupunta po kami sa mga squatters, doon ko po nakita na hits po pala ako. And for more than 20 years, kasi 23 years po ako sa SPC, lagi ko na pong inaantay at inaabangan yung aming December gift giving. Doon kasi totoo pong naranasan ko na totoo pong masarap sa pakiramdam na magbigay kahit po hindi ka mayaman. Sabi nga po, share your blessings. Hindi man sa pera, pwedeng sa oras, sa panahon, sa paglilingkod, sa talino, o kung ano man po ang meron tayo. At kung ngayon po ay nabigo tayo na gawin ang nararapat, lagi po nating tatandaan na lagi pong may bukas pa para tayo ay bumawi. May bukas pa para tayo ay makapagbigay. May bukas pa para may pakita po natin na tayo ay mabuting anak ng Diyos. Muli po, maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Ma'am Doris. Pinangay pong nakaka-inspire yung inyong kwento tungkol po sa pagbibigay sa ating kapwa. Sapagkat lahat naman po ng ating ginagawa ay may magandang ibinabalik sa atin ng ating Panginoon. Dahil walang katumbas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya naman lahat ay ating kakayanin. Gaano man kabigat ang ating dalahin, gaano man kahirap ang dinaranas natin. Basta manalig lang tayo sa Kanya, ang lahat ay mapapagaan. Baka po meron pang nais na magbahagi ng kanilang sariling refleksyon tungkol po sa ating verse ngayon upang makapagbigay din po ng inspirasyon sa iba. I-unmute niyo lang po yung inyong mikropono para po kayo ay matawag. Salamat po. Merong opportunity para ito ay magkaroon ng employment. So, yun lang yung tinututukan namin. Kasi maraming nagtitraining. Ang problema, pagkatapos ng training, nakatiwang lang. Sayang yung opportunity natin. Minsan, marami tayong panahon para sa training, walang pera. Minsan, may training, wala naman. Siguro po ay diretso na po tayo. Okay po, matapos po nating marinig ang mga reflection at sharing ng ating mga kasamahan, sabay-sabay po nating dabhin ng awiting. Bibigyan tinig po ni Ginang Joan A. Sejari na pinamagatang May Bukas Pa. Gusto mong gampanan, napakadali lang matuto kasi interesado ka.
ang TESDA kung saan available po ang Salamat po, Ma'am Joanne. assessment or Atin pong tandaan training na ang lahat po na nangyayari sa atin ay may katapusan. Kung may dilim, may liwanag. Kung may pagsubok, may tagumpay. Kung may ngayon, may bukas pa. Yan ang nais ipahiwatig sa atin ng awiting May Bukas Pa. Lahat ng pangyayaring maganda man o masama ay may pagkakataong mabago at mapaganda ang hinaharap at haharapin natin sa ating buhay dahil sa ating Diyos. Para po sa ating pangwakas na panalangin, tinatawagan ko po si Ginang Doren M. Bilena, susundan naman po ng ating Orasyo Emperata at closing song na pinamagatang Hindi Ka Nagkulang, na aawitin pa rin po ni Ginang Joanne A. Sadjan. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa oras pong ito ay tayo ay humanda para sa ating pangwakas na panalangin.
Ama, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Sa umaga pong ito, kami ay muling nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong napakabanal na pangalan. Maraming salamat po, Ama, at tinulutan mo muli kaming nakapakinig ng iyong mga banal na salita. Nawa, gamitin mo po kaming mabuting kasangkapan upang ang amin pong napakinggan ay huwag lamang humangga sa aming mga pandinig. Sa halip ay ito po ay matanim sa aming mga puso at isipan upang ito ay maisabuhay at maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw na po sana, Ama, ang bahalang mag-ingat sa amin. Patuloy mo po kaming pagkalooban ng malakas at malusog na pangangatawan. Lagi mo po kaming ingatan sa lumalaganap na COVID-19 upang patuloy po kami na makatupad sa aming mga tungkulin. At kung loloobin mo po ay matapos na ang pandemyang ito at nang makabalik kami sa aming normal na pamumuhay. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Ang lahat po, Ama, ay aming inihiling sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Para po sa ilan pang mga nais nilang malaman, pwede po nilang i-access po yung website. Ayan po, naka-flash po sa ating Bago mandaraw ang boses ko, Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalangin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. As a teacher. Kasi mamamatay natin ay hindi theoretical na baking, ay performance na lalo na specifically kay baking, dapat makita namin umalsa yung iyong cake na binibake ko. Okay?
Kahit may sinalit man, lagi kang aamitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking lahat. Pag-ibig mo sa aking lahat. Inibig mo ako kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking lagi laan. Pag-ibig mo sa aking lahat. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking lagi laan. Pag-ibig mo sa aking lahat. Inibig mo ako noon Yung napaka-reliable speaker. pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa Yung araw na ito para Maraming salamat po Ma'am Doren at Ma'am Joanne. Tunay nga po ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Hindi talaga siya nagkulang. Labis-labis pa sa hinihiling natin. Kaya naman punong-puno ng biyaya ang ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Biyaya na di pa man natin hinihiling ay ibinibigay na niya. Siksik, liglig, at umaapaw. Mula po sa San Ildefonso Elementary School, maraming salamat po sa lahat ng dumalo at nakiisa sa ating morning devotion. Atin din pong pasalamatan ang mga nagsiganap sa araw na ito. Ginang Marinel C. Mansinon para po sa opening prayer. Bible verse for the day, Ginang Joanne A. Sajari. Reflection, Ginang Dolores A. Failon. Closing prayer, Ginang Doren M. Bilena, para naman po sa nagbigay ng ating awitin at nagbigay buhay sa ating morning devotion, Ginang Joanne A. Sajari. Slide presenter, Ginang Cecilia T. Pamandalan, at ako po si Ginang Celina B. Del Mundo, ang nagsisilbing facilitator sa pamumuno po ng aming napakabuting punong guro na si Ginang Elita S. Garcia. Para naman po sa ilang paalaala, tinatawagan ko po ang ating minamahal at iginagalang na District Supervisor, Dr. Edita V. Rana. Papuri sa ating Panginoon, magandang umaga sa ating lahat. Buti na lang nakahabol ako. Akala ko Sabado na ngayon. Okay, sa pamunuan ng San Ildefonso, maraming salamat Ma'am Baby. At sa lahat ng mga nagsiganap ngayong araw na ito. Napakaganda ng mensaheng ipinaabot sa atin ng ating Bible verse ngayong umagang ito. At lalong-lalo na ang pagpapaliwanag at pagbibigay ng reflection ni Ma'am Pailon. Maraming salamat sa sharing, Ma'am. At ito ay nagbubukas ng ating panibagong dimension, ika nga, no, ng ating pagkakaintindi sa gawaing pagbibigay. Sa atin kasi yung sa mga Katoliko, with due respect to other religions. Sa atin kasi sa Romano Katoliko, pag nagbibigay tayo, minsan ay kung ano yung kumakalansing, kung ano yung malakas ang tunog, yun ang ating ibinibigay, di ba? Hindi yung walang tunog. Parang hiyang-hiya ka pag nagbibigay ka ng bills.
wala kasi sa atin ng, although it is written in the Bible on how much we should give. Tayo ay hindi tayo tithes wala kaming ikapo. So ibig sabihin parang lagi na lang ang voluntaryo. Parang voluntaryo at minsan nga kung ano yung pinakamaliit na nasa pitaka, yun ang inilalagay sa lagayan na ipinapasa na sa loob ng simbahan. Tama yung napaka-gandang namnamin yung sinabi ni Ma'am Philo, Ma'am Dolores, na ang sabi, hindi lang naman yung minsan kasi tayo kung kailan may sobra, kung kailan meron, parang tingin natin yung nagbibigay, yung may kaya lang. Pero ibang dimension yun, Ma'am Dolores. Maraming salamat. At sa ating mga kasamahan, tulad ng madalas kong sabihin, tayo ay mag-iingat. At hindi natin alam itong variant na ito kung nasaan na, lagi tayong mag-iingat. Sabi nga ni Ma'am Baby nung the other day, nung Wednesday, nandito yung ating mga bisita, ay may dalawa naman daw sa may San Ildefonso. Mag-ingat tayo. At talagang napakahirap na hindi natin nakikita ang ating kalaban. So persevere with our work, persevere with our Lord. Thank you very much and God bless everyone. Good morning. Thank you very much din po, Ma'am Rana. Thank you din po sa lahat ng dumalo. At ingat po tayong lahat. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat po sa Ildefonso Elementary School. Salamat, good morning. Tuloy lamang tayo sa pagpapayabong ng ating skills. Ma'am Elvira, salamat po. Alam niyo, who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free. May demonstration at kailangan syempre may actual face-to-face communication kasi ang hirap